Alin nga ba ang mas maganda? The sensible choice by the Yamaha or the game-changing upgrade by the Honda? Today mga boss, pag-usapan natin about is ang Honda Click 125 version 4 versus the Yamaha Gravis 125. Alin ang mas maganda? Alin ang sa tingin mong makikita mong sulit sa iyong pera? Kasi baka hindi natin alam, baka hype lang ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, tsaka yung final thoughts natin sa motorcyclong ito. If both of these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin agad sa side-by-side comparison mga boss. Sa pricing mga boss, we can see that we have a price decrease from Yamaha Gravis from 93,900 down to 84,900 pesos. Samantalang si Honda Click version 4 naman mga boss is meron siyang dalawang variant, which is the standard edition tsaka yung smart edition. Pricing around 82,400 pesos tsaka 86,900 pesos. Ngayon naman mga boss, if colorways yung pag-usapan natin mga boss, meron tayong dalawang colorways lang for the Yamaha Gravis. Tapos meron tayong 5 colorways for the Honda Click version 4. Matte brown tsaka dark gray lang nga pala yung colors natin dito para kay Yamaha Gravis. Tapos meron tayong obsidian black, pearl white, tsaka pearl gray para sa standard edition ni Honda Click, matte fresco brown at tsaka matte axis gray naman para sa smart edition nila. And now mga boss, if headlight naman yung pag-uusapan natin mga boss, maganda to kasi si Yamaha Gravis mga boss is bagong upgrade din yan. Maganda talaga yung mga upgrades nila as a bagong version. But this kind of version mga boss is released around 3 years ago pa mga boss kasi mga 2023 ito na-release tapos 2026 na tayo ngayon. Samantalang makikita naman natin dito mga boss kay Honda Click version 4 is that bagong-bago yung kaniyang version and bago yung kaniyang headlight. And makikita mo naman talaga na hindi naman sila gaanong kalayo if futuristic design yung pag-uusapan natin. Kaso mga boss, yung bagong Honda Click natin ngayon dito sa Pilipinas is meron ng 10% farther and 20% wider na vision sa ating ilaw dito. So, mas maganda yung buga niya dito compared sa older version niya. And if rare-light naman ang pag-uusapan natin mga boss is that si Yamaha Gravis mga boss is still modernized. However, mas futuristic tignan dito si Honda Click version 4 para sa akin. Ngayon naman mga boss, if ang pag-uusapan natin is ang kanyang instrument panel, meron tayong LCD digital display for both. However, if makikita mo si Yamaha Gravis, meron tayong improvement from previous version to its new version ngayon. Compared kay Honda Click version 4 na wala siyang in-upgrade regarding their LCD digital panel. Now, if keyless remote ang pag-uusapan mga boss, meron tayong shutter key system lang for the Yamaha Gravis. However, pwede ka mag-upgrade into a keyless system if si Smart Edition yung pipiliin mo kay Honda Click version 4. If utility box naman yung pag-uusapan natin or the underseat compartment, meron tayong lamang dito if si Gravis yung pipiliin natin mga boss. Kasi meron tayong 25 liters of compartment storage na available dito para kay Yamaha Gravis. Samantalang kay Honda Click mga boss is meron lang tayong 18 liters para dito. That simply means mga boss, kasya ang full face helmet dito kay Yamaha Gravis. While kay Honda Click mga boss is kasya naman ang half face helmet dito. And if charging port naman ang pag-uusapan natin mga boss, dito lamang sa Honda Click kasi naka USB-C ready na yung kaniyang socket dito. Kasi naman mga boss, kay Yamaha Gravis, meron tayong available na socket dito pero kailangan pa natin dito ng charging adapter if ever gusto natin mas ma-maximize yung ating motorsiklo para makapag-charge. Ngayon, if pag-uusapan naman natin about isang kanilang wheel type mga boss, pareho naman tayo ditong naka-mags. So okay to and maganda yung forma natin dito. Pero if fuel tank yung pag-uusapan natin mga boss, si Yamaha Gravis is meron lang 4.2 liters while si Honda Click mga boss is meron 5.5 liters. Sa fuel consumption mga boss, meron tayong 45 kilometers lang for the Yamaha Gravis and 50.3 kilometers per liter kay Honda Click. That simply means mas mataas pa yung fuel capacity natin kay Honda Click and mas mataas din yung ating fuel consumption dito. Na alam natin, mas makakapagbigay ito ng more fuel efficiency sa atin if si Honda Click yung pipiliin natin. Pareho din naman sila mga boss na merong 125cc na displacement engine, pero meron tayong 0.84 liters na engine oil capacity for the Yamaha Gravis. Naka 0.9 liters kasi si Honda Click mga boss. Kahit alin dito yung piliin mo, pwede lang tayo bumili ng 1 litro ng oil para makapag-change oil. Both of these motorcycles talaga are gonna make us save some money.
Now, if gulay board naman pag-uusapan mga boss, pareho naman tayo both dito na merong gulay board. So, maganda yan. However, mga boss, if gusto mo ng footboard extension, medyo malabo tayo dito for both of these motorcycles. Okay pa rin naman kasi pwede natin ito mapaglagyan ng mga pinamili natin and yung mga bag natin just in case gusto natin ilagay na lang sa may footboard natin compared sa magdala pa tayo ng additional bag or bumili pa ng top box. If park brake ang pag-uusapan mga boss, pareho tayo dyan check, so maganda yan. Meron na rin tayo both na start and stop system na ang tawag kay Honda Click is ISS or Idling Stop System. Maganda yan kasi if naka-on yung makina natin tapos nasa traffic light tayo, if napapansin ni engine na hindi tayo umaandar, it will automatically turn off yung engine niya para makapag-save tayo ng fuel. Now, if hazard switch ang pag-uusapan mga boss, dito tayo lamang kay Yamaha Gravis kasi meron tayong dagdag na emergency safety just in case mga boss may mangyayari sa atin, which is alam naman natin na very uncertain. And if ang pag-uusapan naman natin mga boss is ang kanyang tires ba if naka-tubeless, dyan natin masasabi na both are good to go talaga. So, dagdag yan na mas makakapag-lessen up sa atin na mag-overthink just in case maflatan tayo ng gulong sa daan. Sadly nga lang mga boss, wala tayong kickstart for both of these motorcycles. So, kailangan tayo maging aware if ever sa tingin nyo palubat na yung inyong mga motorsiklo. And dyan yung nakikita kong magandang feature na naibigay dito kay Yamaha is that meron siyang karagdagang phone connectivity or the Yamaha Y Connect na matatrack natin ang ating battery health and other stats for this motorcycle para ma-monitor natin ano yung mga kailangan natin gawan or i-maintain for these motorcycles, which is walang ganyan si Honda for this current motorcycle mga boss ha. Last but not the least, yung customization natin mga boss. Makikita naman natin dito mga boss, if you're just gonna scroll around Google, meron kang makikitang mga nakaset up na customizations for the Yamaha Gravis. Meron tayong naka-top box, merong naka-crash guard. Samantalang kay Honda Click version 4 mga boss, which is alam naman natin na hindi pa fully released dito sa Pilipinas kasi it would be released around second week of February. Then, wala pa tayong makikita dito mga customizations and even nung hinanap ko sa other platforms, wala pa akong nakikita ng customizations for the Honda Click version 4. So hopefully, as the time passes by, meron tayong maibigay soon na mga customizations para makita nyo and matingnan nyo if meron ba kayong magugustuhan na mga setup or customizations for this motorcycle. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang specs and key features for these motorcycles. Si Yamaha Gravis nga pala mga boss is merong 125cc air-cooled na kay Honda Click version 4 is 125cc din pero naka-liquid cooled. Power nga pala natin kay Yamaha Gravis mga boss is 9.4 horsepower at 8,000 RPM and 11.0 horsepower at 8,500 RPM naman kay Honda Click. If torque naman yung pag-uusapan mga boss, meron tayong 9.5 Nm at 5,500 RPM kay Yamaha Gravis and 10.8 Nm at 5,000 RPM kay Honda Click. If compression ratio naman ang pag-uusapan, meron tayong 9.5:1 kay Yamaha Gravis, 11.0:1 naman kay Honda Click. And lastly mga boss, meron tayong bore stroke na 50.4 by 57.9 kay Yamaha Gravis and 52.4 by 57.9 kay Honda Click. All in all mga boss, makikita natin dito, if numbers ang pag-uusapan, lamang na lamang talaga dito si Honda Click when it comes to power, torque, and compression ratio. It really is up to you if that numbers would really matter for your day-to-day. Now, pag-usapan naman natin mga boss ang kanilang mga dimensions. Unahin na natin dyan si Yamaha Gravis. Meron tayong 780mm seat height, 135mm ground clearance, and 1,275mm wheelbase. Meron din tayong 100/90/12 na front tires and 110/90/12 na rear tires, which is okay naman tayo dito. Next, pag-usapan na natin si Honda Click. Si Honda Click naman mga boss, meron tayong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1,280mm na wheelbase. Meron din tayong 90/80/14 na front tires and 100/80/14 na rear tires. Makikita natin dito mga boss, if gulong yung pag-uusapan, meron tayong 14-inch dito para kay Honda Click and 12-inch lang kay Yamaha Gravis. Kaso lamang dito si Yamaha Gravis sa seat height which is 780mm kay Gravis tapos 769mm lang kay Honda Click. So all in all, masasabi ko, if medyo
medyo matangkad ka, okay sa'yo si Yamaha Gravis for the stock seat height. Pero if your height is average, then wala ka nang kailangan masyadong i-customize dito for your Honda Click. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin yung kanilang key features. Both of these motorcycles nga pala mga boss is merong ACG starter, meron tayong auto start stop, tsaka mono shock. Although both of these motorcycles doesn't offer any ABS, meron naman tayong na-offer na combi brake for the Honda Click. As well as if technology yung pag-usapan, meron tayong karagdagang keyless feature if Smart Edition from the Honda Click yung pipiliin natin. Tapos kay Yamaha Gravis, naka-shutter key system pa rin tayo dito and wala silang version na i-offer for keyless kind of style. Both din naman sila mga boss na naka 2 valves. If timbang yung pag-usapan, lamang dito si Honda Click which is mas mabigat siya and mas magaan naman si Yamaha Gravis. Which means mas maganda yan if ever mas gusto mo ng magaang motor para mas makadali makapag-maneuver. And last but not the least mga boss, meron tayong blue core dito kay Yamaha Gravis. Honda ESP naman para kay Honda Click. For this kind of price, kay Yamaha Gravis na 84,900 pesos as of the moment. Tapos kay Honda Click naman is 82,400 for the standard version and 86,900 for the Smart Edition. Ikaw na lang talaga ang malilito para sa sarili mo alin yung mas magugustuhan mo and mas matimbang para sa'yo. And our final thoughts naman mga boss for this conversation about the Honda Click versus the Yamaha Gravis. Whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Both of these motorcycles naman can give both comfortability and meron silang may offer na beginner-friendly kind of experience. Kaso nga lang mga boss, ang nakikita kong advantage dito ka talaga kay Honda Click is that meron siyang standard version availability. So if ever medyo namamahalan ka sa pricing ni Honda Click which is 86,000 tapos si Yamaha Gravis is 84,000, pwede mong pagpilian si standard version ni Honda Click which is priced around 82,000 lang. So if medyo kapos ka sa budget or hindi mo naman medyo iniisip yung keyless technologies, yung mga na-offer ni Honda Click, then all the way, goods na goods tayo kay standard version nito. If ever yan yung naiisip mo, tapos gusto mo ng pang-araw-araw lang, yung tipong wala kang iisipin, yung mga natatakot sa keyless technology na baka kailangan pa i-troubleshoot, tapos madaling masira or i-maintain, then you can really go for manual key shutter system from Yamaha Gravis. But you're gonna also experience a bigger storage compartment. That simply means mga boss, pwede ka mag-motor na naka full face tapos kasyang-kasya pa rin yan sa iyong utility box. How much more pa mga bossing nga if gagamitin nyo ito para pang camping adventures nyo or any adventures na pwede nyong gawin. Malaki tayong mailalagay dito sa underseat compartment tapos malalagyan pa natin ng bag or something yung sa may spacious board natin or gulay board and pwede pa tayo magdagdag ng top box dito para mas madami pa tayong mapaglagyan ng mga gamit just in case gusto mo talaga tong gamitin tong motorsiklo for your next adventure. But for me mga bossing, the all-in-all kind of experience kung alin dito yung pipiliin ko. For me mga boss, I'll really choose the Honda Click version 4. Biruin mo yun mga boss, for this kind of price, meron na tayong keyless. I think isa ito siguro si Honda Click sa mga pinakamurang merong keyless remote system na alam nating subok na ang brand. Pero if hindi keyless yung pag-uusapan mga boss, like place A to place B lang, yung mga gusto mo lang pumunta somewhere, tapos alam mo yun, yung tipong wala ka masyadong iisipin, hindi naman din tayo magsisisi dito kay Yamaha Gravis. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas gusto nyo? Alin dito yung mas matimbang para sa inyo? And alin dito yung tingin nyo sulit sa pera nyo? Paki-comment nga dyan sa comment section, and if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me mga boss by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. See you at the top.